Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better You. TNVS, trending and fashion. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng
samantalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Ang niyo pa rin pong mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ating munang alamin ng update kaugnay po ng ginagawa ngayon. Patuloy pa rin pong paghahanap sa mga nawawalang biktima ng pagguho po ng itinatayong gusali dyan po sa may Angeles City, Pampanga. Mula sa report ni RH23, Edwin Duque. Edwin. Hi, Ray. Go ahead, go. At alam mo ba na nabuhayan ng loob ang mga kaanak at kaibigan ng mga natabunan na nagkupungan gusali dito sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Makarang ihayag kanina lamang ni PAO Chief J. Pinayo at Final Superintendent Sedihi ng Regional Chief ng Bureau of Protection ng Pampanga ang tatlong magkasunod na nakitaan ng heartbeat at kanilang detektor na may buhay pa sa loob ng naturang gusali. Habang kanina, ongoing retrieval operation ng iba't ibang group ng rescue at isang pero nung biglang umulan ng kailay, siguro nasa mga 30 minutes na nung biglang umulan sa lugar, ay pansamantala nga itinigil yung retrieval operation kung saan ay kanina sabi sa may mga posibleng pinuntahan. Yung kanilang heartbeat detector, kaya nasa gate, ang sabi nila, posibleng pinuntahan ng mga naiwan sa loob ay ang open septic tank na hindi natabunan. Tiniyak naman ni Mayor John Lasatin na matili siya sa lugar kasama ilang pang mga ahensya upang personal na mapangasiwaan ang retrieval operation. Sa huling tala ay nasa 4 na katao ang nakuha patay sa lugar kasi kabilang ng Malaysia National at 26 naman yung na-rescue na nilapatan na ng lunas at napauwi na sa kanilang mga bahay at probinsya. Ang habang 17 pa yung hinihinalang nasa loob na siya ngayong ongoing operation para makuha kung sakali gamit yung mga gamit, mga pang-cutter, may mga iba't ibang gamit yung dala-dala ng mga bihasang rescue team pasukin itong lugar na base sa listahan ng engineer na nakasahin dito. Meron pang kung idabasi doon, may 17 pa nga naiwan. Pero isa yung kumpirma kanina na buhay pa. Kaya natuwa yung kaanak dahil nagpakita sa disability para sabing doon sa record na una na kasama ron ay buhay. So Edwin, ulitin lang natin so mayroong nakikitang baka may buhay pa. Base doon sa kanilang heartbeat detector na ginagamit. Pag pumula, ibig sabihin, gumagalaw, may hininga na nadidetect sa loob. Okay. Ano ngayon ang ginagawa? Alangan naman napatagalin pa natin. So tuloy ba ang rescue and rescue ops ngayong gabi kahit na gabi na? Nagtuloy-tuloy yun. Kaso lang itong kanina biglang umulan, medyo tinigil muna para hindi rin mahirapan yung ating mga rescue dahil lalo na gabi na. Pero kapag maganda yung panahon at ituloy nila yung kanilang retrieval operation sa loob. Hindi, kasi ang pinag-uusapan dito, Edwin, segundo Kapag may na-detect na may heartbeat, ibig sabihin, lumalaban yun na sa ilalim. So dapat agad gawa ng paraan na mahugot siya. Kanina nga, nagpahayag na yung mga kaanak ng mga biktima dahil napapagalan daw sila. Pero ang paliwanag naman ng Pampanga, yung opisyon ng Pampanga, natin ang pinagpilayo, hindi ganun kadali para galawin kasi bakal alwalo to alam natin yon, hindi ganun kadali. Kaya lang, wala ba silang
mahihingan ng tulong para makapag-provide ng mga equipment para Yung mas mabilis na para mas- pag-aalis. oo. Oo. Tanto lang rin, andito na yung mga malaking equipment na DPWH. Oo. Kasama pa yung gamit ng MMDA. At andito na nakapesto. Problema, ang gagawin natin nila, doon sila duman sa likod. Kasi kung bumagsak yung building. Oo, correct. Kasi hindi naman pwedeng iangat yan ng mabilisan eh. Oo, kasi hindi pa daw stable. Delikado yan, baka biglang magkaroon ng panibagong pagguho ulit. Yes, saka lalong malagay sa alanganin yung nasa ilalim. Yes. Laki rin. Patomba kasi. Patomba, yan sa Dismaram. So sa likod sila, titira. Kung saan nila nandun yung operating tank. Tapos yung doon daw pumunta o andun yung mga tao kung naramdaman nila kayo sa buho. Kaya nandun sila, sabi, baka ang dalaw sila, pero hindi makakalabas. Yun ang nasa kanilang initial na report. Kaya kanina, tuloy-tuloy sila, no, dumating na yung galing na sa Aurora. Ayun, pinasok nila, pero sa likod na tumahan yung hindi sila tabot dahil sa papuntang harap naman kasi yung pagkakabuho ng harap na building. So sana, at pag nagtuloy-tuloy at may makuha pa buhay, para matuwa yung mga anak na kanina talaga hindi umalis sa kanilang mga mag-anak na nandun pa rin at umaasa na sana na tuloy-tuloy na operation ay buhay pa yung kanilang mga mahal sa buhay. Dahil na kayo rin ating update mula pa rin dito sa Barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga. Aris 23 ang nindong nagulat sa DCRH sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Samantala, ang Korte Suprema ay dinitalye daw po ang dahilan ng mga mahistrado sa pagbasura ng hirit na temporary restraining order ni Senadora Ronald Bato de la Rosa. Ibalita mo yan, RH19 na Nolasco. Idinitalye ng Korte Suprema ang mga dahilan na tinukoy ng mga maestrado kung bakit ibinasura ang hiling ni Senator Bato de la Rosa na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO at status quo ante order laban sa implementasyon ng International Criminal Court o ICC arrest warrant laban sa kanya. Sa 9 na pahinang resolusyon na inilabas ng SC, kabilang sa mga tinukoy ang lack of merit o kawalan umano ng material at substantial invasion sa mga karapatan ni De La Rosa. Bigurin umanong patunayan ng senador na may meritorious ground at urgent need na maglabas ng TRO para mapigilang ang irreparable injury. Isinama rin ng Korte Suprema sa kanilang konsiderasyon ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isang Facebook Live noong May 13 kung saan sinabi ng Pangulo na wala siyang ibinibigay na utos o direktiba na arestuhin ang senador. Dahil dito, hayagang sinabi ng Korte na ang kinatatakutan ni De La Rosa na paglabag umano sa kanyang karapatan ay walang matibay na basihan at matatawag na imahinasyon lamang. Kabilang naman sa mga bumotong mahistrado na pabora laban sa TRO na hiling ni De La Rosa ay sina Chief Justice Alexander Gismundo, Senior Associate Justice Marvic Leonen, si Associate Justice Alfredo Benjamin Caguiwa, sina Associate Justice Rodil Zalameda, Samuel Gaerlan, Justice Joseph Lopez, Justice Dima Abaw, Jose Midas Marquez at Maria Filomena Singh. Abang ang 5 namang justice na kumontra o tumutol dito sa at nais pagbigyan ang TRO na hiling ni De La Rosa ay sina Associate Justice Ami Lazaro Javier, Associate Justice Ramon Paul Hernando, Henry Jean Inting, Ricardo Rosario at Justice Antonio Co. Habang bumoto naman ng abstain si Associate Justice Mario Lopez. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Thank you, Tina Nolasco. Samantala naman, nauwi daw po sa sagutan ng sesyon ng Senado ngayong araw. Matapos ipakita ni Senadora Amy Marcos ang isang video presentation sa kanyang privilege speech tungkol sa mga hakbang para sa term extension at charter change o CHACHA. Pinalagan agad ito ni Senador Mig Zubiri na nagmosyon na ipatanggal o strike off the records ng Senado ang naturang video na niya opinion lamang at isang uri ng propaganda.
Sinuporta naman ito ng mga miyembro ng minorya kabilang po sina Senador Bam Aquino, Risa Ontiveros, Tito Soto at Kiko Pangilinan, habang binatikos din ni Senador Raffy Tulfo ang presentasyon na tinawag niyang hawsyaw. Ating panoorin ng bahagi na naging payag ni Senador Mig Zubiri. Ba? Kung galit po kayo, magsalita po siya dyan, mag-aalis siya sa gobyerno niya, mag-aalis siya sa kapatid niya, burahin niya kapatid niya. Pero wag naman niya idamay yung mga tao na walang kinalaman dyan. Katulad yan, never ako kinausap ni Senate President Soto. Never ako kinausap ng mga kasamahan ko dito about charter change. Kasi alam din nila, tutol ako. Tinanong ko din sila, wala silang kausap, wala silang kinalaman, wala silang alam sa charter change. This whole group is just nodding, shaking their heads. There is no such thing. Inday-badiday na ba tayo dito sa Senado? Kaya nga sinasabi, we're a circus. I apologize to those who are watching. They think we're a circus. We are a circus because this type of language that we are pushing in this August chamber. Gitna ng batuhan ng argumento, nag-object naman si Senador Rodante Marcoleta at binuweltahan ng mosyon ni Zubiri sabay sabing huwag umanong maging balat sibuyas. Sa uli kusa ng iniurong ni Senador Jaime ang kanyang video presentation, subalit hiniling nito sa mga kapwa mambabatas na tiyaking walang mangyayaring term extension at tuloy ang eleksyon sa taong 2028. Samantala, balikan nga natin si Tata Feds dyan naman sa Bulacan. Suspect arestado sa isang buy-bust operation sa Bulacan, hinihinalang granada at baril nasamsama. Ibalita mo yan, Tata Feds, Federico Manalili. Yes, kisses at Rey at nasabat nga ng mga otoridad, Bukawi, PNP, ang suspect sa isang suspect kung saan nakuha sa kanya isang hand grenade at baril na nasang operasyon sa barangay Antipona, Bukawi, Bulacan, Mayo 24. Sa ulat na tanggap ni Police Colonel J. Baybayan mula kay Police Colonel Gilbert Diaz Jefe ng Bukawi PNP, kinilala ang arestadong suspect na si alias Ugo, 33 anyos at residente ng tanggit na lugar. Yung kinasa ang operasyon laban nga sa suspect kung saan mga impormasyon at mga tip na nakukuha ng mga otoridad ay pinagbebenta nga ng illegal na baril at isang informant niya ang nakipag-transaction sa suspect at kalaunin na kumagat ito at nagresulta ng pagka-aresto. Nasamsam sa suspect ang isang caliber 38 pistol at nadiskubre din na may isang hinalang granada na sa loob ng kanyang belt bag at ang nakuha rin sa kanya yung buy-bust money na ginamit nga sa operasyon. Sa ngayon nakatipna sa custodial facility ng Bukawi Municipal Police Station ang arestadong suspect habang pinaharap sa kasong RA 10591 at RA 9516. Federico Manalili pa rin sa RH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Samantala, dako tayo, balita naman mula sa Department of Energy. Bad news po sa mga motorista, may panibagong taas presyo sa produktong petrolyo simula bukas batay sa anunsyo ni Energy Secretary Sharon Garin. Ang pagtaas po, 1 peso and 96 centavos sa kada litro ng diesel, 1 peso and 60 centavos sa kada litro ng gasolina, habang 1 peso and 45 centavos sa taas presyo ng kada litro ng kerosene. Namatay na. Ang naturang pagtaas ay dahil sa patuloy na naapektuhan ng supply disruption sa pandaigdigang merkado ang presyo ng krudo bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Sino ba na hindi hihimatay? Diyos mio naman, no? Bayan? Ay, sus, po, akala ba naman natin makabawi-bawi na, ha? Hindi pa ho nakakabawi. Nasa higit 80 pa ho yung per litro ngayon ng diesel gasolina. Ano ba naman yan? TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, kinaso naman ni Public Health Advocate Dr. Tony Liachon ng plunder at technical malversation sa Office of the Ombudsman sina Executive Secretary Ralph Recto at iba pang opisyal ng pamahalaan. Kaugnay po ito ng manoy maanumalyang paglipat ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth at 107 billion pesos mula sa PDIC patungo raw po sa National Treasury. Bukod kay Recto, kabilang daw po sa kinasuhan sina Acting Finance Secretary Frederick Go, dating Acting Budget Secretary Rolando Toledo,
Health Secretary Ted Herbosa, dating PhilHealth CEO Emmanuel Ledesma Jr., PDIC Chief Executive Officer Roberto Tan at ilang PDIC directors at officials. Binanggit pa ni Liachon ng paglilipat ng pondo ay nangyari noong taong 2025 nung kalihim pa ng Department of Finance si Recto. Itinalaga naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Senador Francis Tolentino bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment. Papalitan ni Tolentino si dating Secretary Bienvenido Laguesma. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, si Laguesma ay pinalitan dahil sa kanyang health condition. Nakatakdang nanumpa po si Tolentino ngayong hapon. Itinalaga Naman sa ating pong panahon, maaaring maging ganap na bagyo sa loob ng linggong ito ang low pressure area na namataan sa Mindanao. Ayon po sa DOST Pag-asa, kung hindi magbabago ang direksyon at galaw ng LPA, ito po ipapasok po ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa Biyernes o sa Sabado. Oras na maging tropical cyclone, ito po ay tatawagin sa pangalang Domeng. Bagyong Domeng, ika-4 na bagyo daw po sa bansa ngayong 2026. Bati naman sa pagtaya ng Pag-asa, posibleng umabot sa tropical storm category ang naturang weather disturbance. Samantala, patuloy naman nating tinututukan ang inaapulang sunog dyan sa residential area sa Pulong Kendi, Barangay Santa Ana, Taguig City. As of 7 p.m., itinaas po ang sunog sa ika-5 alarma dahil sa laki ng paunang pinsala, habang patuloy pa rin po ito at nananatili sa ika-5 alarma as of 9:15 kanina. Saktong alas 6 ngayong gabi na magsimula po ang sunog at mabilis itong kumalat dahil gawa sa light materials ang kabahayan. Ingat po tayo. TNT Top News Trending Worldwide. Sa dibong TNT Global News, US-Iran deal, walang dapat madaliin. Yung dahong blockade, manatili muna ayon mismo sa Pangulo ng Amerika. Report mula kay Wina Perhesoro, Miss Wina. Binigyang diin ni US President Donald Trump na hindi dapat madaliin ang posibleng kasunduan sa pagitan ng Amerika at Iran kaugnay ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Trump, mananatili muna ang blockade ng Amerika laban sa mga barko ng Iran sa Strait of Hormuz hanggang sa tuluyan ng mapirmahan at mapagtibay ang isang kasunduan. Nauna nang sinabi ni Trump na malaki na umano ang naging progreso sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng US, Israel at Iran. Gayunman, sinabi ng Iranian News Agency na nagpapatuloy pa rin umanong hinaharang ng Amerika ang ilang bahagi ng negosasyon. Ilan pa rin sa mga pangunahing isyong pinagdedebatehan ay ang nuclear program ng Iran, ang sanctions ng Amerika laban sa Iran at ang tensyon na may kaugnayan sa Hezbollah sa Lebanon. Para sa TNT Global News, ito si Wina Perlasoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Sports and Games. Sa ating sports, Alyssa Solomon, Camila Lamina, nangunguna pa rin sa PVL Rookie Draft. Ang detalye, balita mo yan, Kyle Bulyas. Nangunguna ngayon sa draft pool ng Premier Volleyball League ang NU Bulldog alumnus sa si Alyssa Solomon na kagagaling lamang sa kanyang overseas stint bilang import ng Osaka Marvelous sa SV League ng Japan. Bukod kay Solomon, kasada rin magpa-draft ang playmaker ng NU na si two-time best-setter Camila Lamina na nagbigay ng 3 championship titles sa Bulldogs. Sa University of Santo Tomas, sasabak na rin sa Pro League ang kanilang star libero na si Dettet Pepito kasama ang mga teammate nitong sina Jonah Perdido at Sai Zagula. Sasali rin sa PVL draft ang 4-time best middle blocker na si Nina Itang ng University of the Philippines, kasama naman sina Ira Haboneta, Joan Monares, Hart Magsambol at Jum Gayo. Bukod sa kanila, ilan pang UAAP players ang sasabak sa PVL Rookie Draft ngayong taon. Mula sa FEU, kasama rito si Natin Obaldo, Ann Assis at Flores Papa, Ella Raagas, Michelle Batarina at Sofia Sinday ng De La Salle University, Casey Cepada, Tina Calya at Casey Balingi ng University of the East, Barbie Hamili ng Adamson University at si Tax Fujimoto ng Ateneo de Manila University. Mangyayari ang drafting sa May 28 hanggang 29 kung saan gaganapin ito sa Gameville Ballpark sa Mandaluyong City. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat. Kyle Bulyas.
Sa ating pong showbiz, Polo Ravales at non-showbiz girlfriend Pauline Kiza, ikinasal na. Go ahead sa iyo report, Don Carlos. Ikinasal na ang aktor na si Polo Ravales sa kanyang long-term non-showbiz girlfriend na si Pauline Kiza. Sa kanyang Instagram stories, ibinahagi ni Polo ang ilang kuha mula sa kanilang kasala. Nag-post din ang aktor ng ilang pre-wedding photoshoot kung saan marami ang nagpabot ng pagbati. Present sa kanilang kasal sina Dingdong Dantes, Rio Locsin, Jackie Lu Blanco at marami pang iba. Una nagkita ang dalawa taong 2017 at na-engage noong 2018 at winalcome ang kanilang anak na si Yatrick noong 2021. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. TNT Tomorrow's News Tonight. Ano update partner dun sa Pampanga? Ang biktima daw ay nasa 47 pero nadagdagan ng rescued talaga? Naging 27 ang rescued. So nabawasan yung missing. Nabawasan ang missing at nananatiling nasa 4 ang nasawi. Ayun, yung missing ay nasa 16 sa ngayon. Ayan, basta isaalang-alang po natin, basta may buhay po dyan, meron po tayong na-detect na heartbeat. Dapat doon tayo nakafocus. Doon nakafocus dapat, ha? Para ma-rescue pa rin natin yung mga lumalaban na mabuhay dyan. Mga laborer po yan. At isa pa, ipanalangin natin na ngayong magdamag, alam nating mainit, pero ipanalangin muna natin, wag umulan kasi magiging pahirapan sa kanila. Mas delikado yan. TNT Tomorrow's News Tonight. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Inyo po mga lingkod, sina Ray Simayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras sa minuto bago sumapit ang alas 10 ng gabi.